Yun ang gawin nila. Okay. Magpatay sila roon. Paligiran nila yung compound. 5,000 naman sila eh, o, di ba? Oh. Mag-megaphone sila, di ba? Pastor, subuko ka na. Attorney, kumustahin ko lang si Pastor Kibuloy. Buhay pa siya? Siguro naman, parang napi-feel ko siya sa ngayon na buhay na Okay. buhay siya. Very great. That's great. Ano Pambihirang husay ho talaga nitong si Attorney Ferdy Topacio. Dito sa video na 'to mga kababayan, magkakaroon tayo ng update kung anong naramdaman nitong si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay dun sa ginawang pagbubungkal nitong mga pulis na 'to diyan sa katedral, diyan sa KOJC compound. At, kung ano nga ba ang estado nitong si, Pastor Apollo Kibuloy. Walang iba kundi itong si Attorney Ferdy Topacio nung babalita sa atin 'yan kung paano niya natatanggap yung mga balita na nanggagaling kay Pastor Apollo Kibuloy. Napakatindi ho. Grabe naman ho yung banat na yun itong si Attorney Ferdy Topacio. Para dito kay Dan Fernandez, dito kay Atrasabante, kay Romeo Acop, dito kay Ace Barbers, kay JJ Suarez, kay Luis Tro. Makinig kayo para malaman nyo kung ano talagang trabaho nyo dyan sa House of Representative. Legislator kayo. Legislator kayo. Wala kayo diyan sa House of Representative para litisin yung mga resource person na pumupunta sa inyo, okay? Dito sa video na 'to mga kababayan, magkakaalaman na tayo. Sa mga kababayan nating enjoy na enjoy pagka merong tinutos na diyan sa House of Representative, pakinggan ho muna natin itong si Attorney Ferdy Topacio para ma-educate naman ho tayo. Ang hirap po kasi, ang dami hong nagbibida-bidaan diyan sa House of Representative. Hindi naman ho sila mga abogado, 'di ba? Ang galing ho nilang, magpaboka-boka pero wala naman hong laman ang kanilang mga sinasabi. Kasi hinahanap daw nila, gusto daw nilang ma-pinpoint yung mga malalaking tao diyan sa likod nitong si Cassandra Leong. Ang sabihin niyo, gusto niyong maikonekta sa mga Duterte. Sumisimple pa ho kasi bakit hindi pa ho kasi diretsuhin, 'no? Kumbaga pinapakatagal-tagal pa ho nila pero do'n din naman ang, takbo ng investigasyon nila. Pero bago ho 'yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update at kung gusto niyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click niyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pag-usapan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan ngayon sa ating bansa. Ito, balita sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito wala muna ho tayong papahaginan dito mamaya na ho itong mga nasa frame natin. Hinahanap ko ho itong si Marcos Jr. Mula noong huling appearance niya ho, hindi na ho natin siya nakita. Wala ho tayong pinatutungkulan, wala ho tayong sinasabi ng kung ano pa man dito. Wala akong code blue dito. Ang tanong lang ho natin, nasaan na ho itong si Marcos Jr.? Napakarami na hong nangyari. Napakarami hong issue na kailangan ho natin ng mga punto de vista ng presidente kung ano yung aksyon na ginagawa nila doon sa nagdaang bagyong Enteng, Habagat, KOJC, yung pagkahuli ni Alice Go, yun. Number one ho yun. Yun talaga, nagsalita siya doon. Siya pa nga ang pinakaunang nag-anunsyo eh. Ha? Ngayon ho, hinahanap po natin itong si Marcos Jr. Wala tayong pinapahaging na kung ano pa man. Kasi hindi ho tayo sanay dito sa mama na 'to na nawawala ng 48 hours sa social media o sa mainstream media. Kaya dun sa mga nakakaalam kung nasaan itong si Bangag, pakituro na lang ho sa atin. Ayun na nga mga kababayan, meron na naman hong panibagong milestone, itong administrasyon ni Bangag. Palakpakan ho natin ang administrasyon nitong si Bangag. Jobless rates rises to 4.7% in July. Palakpakan ho natin itong si Tambaluslos. Para dun sa mga Talyanista at Ensaymada, yan ang presidente nyo. Yan ang presidente nyo. Jobless. Hindi job, jobless. Baka mahina ako kasi ano yan yung mga Talyanista at mga Ensaymada na yan. Jobless rate rises to 4.7% in July. Isa pa, palakpakan naman. Panibagong milestone ng mga bangag. Diba? Ganyan lang naman ho yan. Diyan ho natin makikita na kung gaano katindi yung commitment ng administrasyon na to para pahirapan ng sambayan ng Pilipino. Di ba napakahusay? Di ba? Noong pagka nagsasalita ho sila dyan sa House of Representatives, para doon sa Quad Committee, alam nyo dami yung dapat pag-usapan dyan. Baha, kawalan ng trabaho. Ito, tumaas na naman ho. Tumaas na naman ho ng 4.7%
last July ang mga kababayan nating walang trabaho. Walang trabaho sa Pilipinas, no? Kasi nga naman, ah, sino ba naman ang nasa matinong kaisipan na mag-i-invest dito sa bansa na 'to na kung saan napakataas ng lahat ng bilihin tapos hindi pa ho natin mawari kung gegera tayo sa China o ewan, 'di ba? Wala hong nasa matinong kaisipan na investor ang papasok sa Pilipinas para magbuhos ng napakaraming pera. Eto na ho, pakinggan ho natin itong si Cielo Magno, no? Kung ano nga ba ang pinaplano nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos Romualdez diyan sa pondo ng PhilHealth, para maintindihan ng mga kababayan natin bakit hinuhugot yung surplus na pera ng PhilHealth, yung pondo ng PhilHealth nitong administrasyon ni Marcos Jr. Para maintindihan ng mga kababayan natin, siyempre magpapaliwanag ho diyan, walang iba yung mga eksperto kagaya nitong si Ma'am Cielo Magno. Pakinggan ho natin 'tong mga kababayan. Oh, makinig. Buksan niyo yung mga tainga. Ito na ho. May bagong pa-PR itong si Secretary Recto na kaya daw kinukuha itong budget ng PhilHealth na 30 billion na po ang nakukuha out of the 89.9 30 billion na ho ang nakukuha out of 89 billion sa PhilHealth. 38 billion na ho. ay para makalikha daw ng trabaho at palaguin ang GDP natin. Alam niyo po, huwag na tayong maglokohan. Alam niyo yung tunay na dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ito po after mag-bicameral meeting for the 2024 budget, yung budget ng House of Representatives biglang lumaki at dinagdagan by 12.5 billion pesos. Ngoy. Busog na naman ho mga krokodil nito. Ang may hawak ng pondo ng House of Representatives, walang iba kundi si Congresswoman Yeda, ang chair ng Committee of Accounts, Mrs. ni Speaker Romualdez. Ngoy. Pamilya Romualdez, Merry Christmas na naman ho dito sa mga tao na to. Ibang klase ho talaga. Pakawalang hiya ho nitong mga tao na to. Hindi na ho sila naawa sa sambayan ng Pilipino. Ganyan ho, simple lang, ganyan lang naman ho sila. Pagka gusto ho nilang dagdagan ng pondo nila, pinaghuhugot nila yung mga pondo na nasa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na paano na lang ho, pag nagkaroon ng panibagong pandemya o pag nagkaroon ng sakuna at nangailangan ng pondo yung PhilHealth na yan. Yung tipong kagaya ng 2022. Yung mga ganong klaseng problema, saan huhugot ng pera yung PhilHealth? Imbis na pagandahin yung mga programa ng mga nagko-contribute dyan sa PhilHealth na yan, ang ginagawa ho, kinukuha ho ng pamahalaan yung pondo ng PhilHealth. Ang issue pa ho dito mga kababayan, tumataas ho ang premium ng mga kababayan natin dyan sa PhilHealth na yan, pero yung kanilang binabayad, hinuhugot ho ng national government para pandagdag ng pondo ng House of Representatives at Senado. Yan. Tuloy ho natin. Ang Senate, pagkatapos mag-bicameral for 2024 budget, lumaki po ang budget nila by 2.1. Ngoy. Ang husay, di ba? Ang husay ho nitong mga congressman at senador na to. Billion pesos. Ano pa yung mga budget na pinalaki nila? Ito din, yung DPWH, pinalaki nila by 175.68 billion pesos. So bakit kailangan natin ng pera? Kasi pinalaki nyo ng pinalaki yung budget for flood control, for your pork barrel, for the House of Representatives, for DPWH, for the Senate. Yan ho kasi sa DPWH, yun ho yung mga yung mga gawa-gawa, yung mga bagong daan, yung ayos na kalsada, binubutas-butas ho nila. Yun, DPWH. Yun din ho yung umahawak doon sa 5,500 na flood control. Yun. Sila ho yun sa DPWH. So ngayon, wala kayong pangpondo doon sa mga mas importanteng infrastructure project. Wala kayong pampondo para dun sa compensation ng mga ating healthcare workers. At sasabihin nyo, para to sa GDP at para lumikha ng trabaho, huwag po tayong maglokohan, Secretary Recto. Alam nyo yung dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ang tawag po dyan, fiscal mismanagement. Responsibilidad nyo po yan bilang Secretary of Finance, si Secretary Mina, bilang Secretary ng DBM na dapat
hindi hinahayaang magkaganyan. Pero pinalaki yun ng pinalaki yung budget, wala naman palang pondo. Ngayon kinukuha nyo yung PhilHealth Fund na dapat sana ay tutustos sa mga pangangailangan ng taong bayan. Ano ba naman yan? Huwag tayong maglokohan. Ayun ho mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yung paliwanag nitong si Ma'am Magno, no? Kung saan nga ba nila gagamitin yung mga pondo na yan at kung bakit nagkaganyan yung nangyari, bakit kailangan kunin ng pamahalaan yung pondo na yan sa PhilHealth. Ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Atty. Ferdy Topacio, panurin ho natin kung paano litsunin o gisayin itong mga pilingerong congressman na to. Relevant to any proposed legislation, kung meron man, gagawa kayo ng batas. Yun po ang trabaho ninyo. Leave the prosecution to the DOJ. And kung may public official na involved, sa ombudsman. So yun po. So it is not their job to be convinced or not. Baka nakakalimutan nila yon. Kaya nga natatawa ako minsan sinasabi nila, we are not after her. We are after yung mga big fish. Gusto ko lang sabihin nakakahiya lang, no. You cannot be after anyone because it's not your job to go after anyone. Your job is to make laws. So, dapat ma-appreciate nila yon para hindi ganito. Sobrang para dito kay Dan Fernandez, ang banat ho na yun para kay Dan Fernandez. Siya ho kasi yung mapilit. Siya yung namimilit kay kay Cassandra Leong di ba? Na ikalad ka rin yung nagdaang administration. Yun lang naman huyot. Diyan sa na yan, issue ng Pogo. Si Dan Fernandez. violation ng rights ng mga resource persons. Hindi na po tama. Thank you. Hello, good morning, Attorney Topacio. You mentioned earlier na may ibang motivation dun sa KOJC raid, no? Do you think there is another... Opinion ko lang yun, opinion ko lang. Maligyoso ako, wag kayo masyado magpapaliwala sa akin pagdating sa opinion ko. Sa facts, you listen to yung facts lang. Is it your opinion that there is another angle from this reason why they're doing this raid on the compound? Kasi in 2013 po, the US revealed that they wanted to use yung malumang Davao Airport as a military drone base of operations at makatabi lang yung compound, yung Kingdom. Yes, oo. Do you believe, is it your opinion that ang nangyayari sa KOJC ngayon is so that gusto nila yung US hawakan yung property para i-clear the way for the base of operations? Well, with what is happening now, anything is possible. Maniwala kayo. We live... Good morning po, Attorney. I've been watching po, we'll be shifting to Cassandra Ong. Anchored in that question po previously, because you mentioned about the legislative, kung may bearing or wala. In your opinion, or probably based on the legal basis, what do you think are the legal implications of invoking the right against self-incrimination to legislative inquiry, and how does it affect po the process of testimony and questioning? Kasi yan po yung ginawa ni Cassandra Ong Opo, ito yung principle. It's very simple. Binigyan po ng kapangyarihan ng saligang batas ang legislatura to conduct legislative inquiries. To be more accurate, isuriin na natin yung phrase na ginamit ng Constitution. Inquiries in aid of legislation. Okay. Ngayon, binigyan din ng power ang legislatura na magtawag ng resource person. Subpoena, if need be. Ibig sabihin, subpoena is Latin for under penalty, under pain. Pag hindi ka sumunod, you will be under pain of penalty. Ano yung penalty na yun? Contempt. Okay. That is to coerce witnesses to go to either the Senate or the House and state what he or she knows about a certain proposed legislation. Ngunit, kung ayaw magsalita ng witness, hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng ibuli. You cannot isolate the counsel by physically preventing him from approaching the client. Ipakulong mo, yun ang power mo. It ends there. Makukulong siya, ayaw mo magsalita, kulong ka. If you want to purge yourself of the contempt,
magsalita ka. Kung ayaw mo, kulong ka until Congress adjourns or there is a committee report submitted and approved by the committee according to the case of Balag versus Senate. Yun ang extent ng kulong mo. Kung ang lehislatura ang magpapakulong sa iyo. Pero definitely, wala sa kapangyarihan mo na sabihin mo na, hindi, magsalita ka. Bago ibubuli mo, lalo na to bata, for the first time, ang dami-daming camera, ang dami-daming kongresista. Kaya nga, Bago pipilitin na nakakapagsalita, nakakakuha ng informasyon na maaring self-incriminatory. Okay. May remedy naman dyan, but we do not want to telegraph our punches at this point. Rest assured that kami pong mga abogado ay nagdedepensa ng aming kliyente. Hindi totoo yung sinasabi, pinatatagal lang kasi wala po akong kliyenteng nag-undergo ng legislative investigation na na-convict. That is how useless legislative inquiries in aid of legislation are when it comes to filing criminal cases. It's useful for legislation, yes, but for purposes of ascertaining criminal liability, walang silbi po yan because many rules do not apply when it comes to a court hearing. Salamat po. Okay, Attorney, one follow-up lang po. In your opinion po, ano ba talaga kasalanan ni Cassie Ong? Because she has testified na hindi siya owner ng Pogo, she just provides real estate services to Whirlwind. So what crime has she committed? Or is it your opinion that she is innocent? Or It's not just my opinion. It's the Constitution that declares that everyone is presumed innocent until proven otherwise. Ito ang krimen ni Cassandra Leong. Ayaw niyang sabihin ang gustong marinig ng mga legislators. Correct. She does not want to give any information that will fit in their preconceived narrative. May naratibo na yun eh. Yun nga ho din ang pansin ng marami sa ating mga kababayan. Hindi lang naririnig na itong mga congressman na to, yung gusto nilang marinig dyan kay Cassandra Leong. Yun lang ho yun. May narrative na yan. Kita nyo naman. Kung perceptive kayo, nakikita nyo naman yung ikot ng mga tanong. Ingat-ingat ka kasi matalino mga tao ngayon at ang dami ng alternative sources of news. Hindi na nakokontrol. Hindi na yung panahon ni Marcos Sr. na si Sendanya, di ba? Ang nakokontrol. Kaya nga ginawa yung kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas para makontrol yung media noon. Voluntary naman niya. Kaya ang daming nag-aalisan sa KBP. Yan, Channel 7 umalis, di ba? Ma'am, wala na sa KBP yung Channel 7, di ba? Yuhu! Hello po, AO Post. Di ba, umalis lang sa KBP ang Channel 7. Yung istasyon ko, umalis na rin. Yung Aliw Broadcasting, DWIC. Ang democratize na ang sources of information kaya hindi na po ma-manipulate at nakikita yan ng mga tao kung sinong matino, kung sinong hindi. Sino matino katulad ni Director Santiago, ni Ace Barbers, sino yung mga nagba-violate ng rights. Kita na po natin yan. Kaya kita nyo, si Maro Hasson, kahit anong manipulation, olats. Yun nga ang sinasabi namin, may proseso naman eh. Kung halimbawa, umalis na nga yung PNP, after 10 days, sumunod sila sa law. So, tapos mag-a-apply na naman ng warrant of arrest. Ganun po talagang batas eh. So, every time ganun, mag-a-apply, and meron po bang prescribed period? Wala naman po. Kanya lang, ang sinasabi namin, hindi ka pwedeng manatili sa loob. Okay. Puntay kayo doon sa labas, magpalipad kayo ng drone, palipad kayo ng helicopter, muntik na nga bumagsak ng helicopter nila eh. Palipad ng helicopter, di pala minemaintain. Yun ang gawin nila. Magpantay sila roon. Paligiran nila yung compound. 5,000 naman sila eh, di ba? Mag-megaphone sila, di ba? Pastor, subuko ka na. Well, I hope gawin ng PNP yan kasi maganda yung sinasabi mo. Napikon yung reporter. Hindi kayo uubra diyan kay Attorney Ferdinand. Sara, hindi kayo uubra diyan. Isa pang question. Meron po bang time lapse ang kaso na to against Kibuloy? Hindi, hanggang hindi siya nakukuha, hindi po tumatakbo yung prescriptive period. Pero ano po yung prescriptive period? Ilang taon po? 20 years yata yung judging from the gravity. Pero alam mo, para
para maunawaan natin kung bakit hindi nila makuha si Pastor Kibuloy. Ha? Babasa lang ako ng ilang linya mula sa Biblia. Pakinggan nyo ito ha. Mga Kawikaan, 1, ang talata ay 28. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Kaya hindi kami pumunta kay Risa eh. Ha? Ito pa ang sinasabi ng Biblia. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Tingnan nyo, nakasulat yan sa awit. Meron pa, 7:34 ha. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi nyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroroon ay hindi nyo ako mapupuntahan. Yan ang nakalagay sa Biblia. Hindi nila mahanap. Amen. Tingnan nyo, hindi ako nang pupuna. Oh, John, tingnan nyo, ayan, i-google nyo yung Biblia, John 7:34. Oh, at saka Proverbs 1:28. Nakalagay yan. Gina. Okay, Attorney, May tanong si Gina. amen to that. Amen to that. Good morning po, ako si Gina Mape ng DWWW77 po. Kilala ba natin? Na-miss kita, Attorney. Sobrang miss ka Nandun ako namin. sa Lunes sa courtesy call kay sa bulletin. Yes po. Busy lang ako eh. Kasi may mga konting kaso lang akong maliliit na inaasikaso. Noted po. Attorney, kumustahin ko lang si Pastor Kibuloy. Buhay pa siya? Siguro naman, parang napifeel ko siya sa ngayon na buhay na Okay. buhay siya. Very great. That's great. Ano po yung reaction niya doon sa nakikitang paggiba ng pulis sa kanyang Kingdom of Jesus Christ Temple? Hindi ko siya nakakausap matagal na pero tingin ko natutuwa kaya siya. Palagay ko yung masama ang loob niya. Oo. Tingin ko lang naman yon. Kasi may sensitibo yun si pastor pagka binubungkal yung katedral, Oo. ginigiba yung mga halaman doon, Oo. Yung warak na warak. durog yung sahig mo, medyo nakakainis ng konti yun eh. Mhm. Oh. Konti lang naman, konting-konti, nakakainis yun eh. Okay. Pinarating niya sa'yo yan. Hindi naman, nararamdaman ko lang kapag Matinding. Matinding ako'y damdamin. nananalangin at parang may Oo. bumubulong sa akin. Okay. Naiinis siya. Alam nyo, sinabi ko na dati, ayoko na magkomento kay Secretary Remulla sapagkat may sakit. Ayoko na sanang magkomento talaga laban kay Secretary Remulla. Sapagkat kung talagang nakikita nyo, may karamdaman siya, di ba? At ayon dun sa mga doktor na aking napagtanungan, alam nyo, ay malapit na talaga ang kanyang susunod na check-up. Okay. Kaya ayoko nang magkomento. Okay. Kumusta na Yung check-up! Malapit na siyang i-check up ulit kasi may karamdaman. Kaya lang, nakakainis. Sana, ayan, GMA7, di ba? Contra fake news. Paano na-publish yun sa inyo? Hindi naman confirmed yun. Pinadala ko doon sa group chat yung yung sa Timor-Leste na pwede namang i-Google Translate na wala pang desisyon na sa dyaryo. After sinabi nila na may desisyon, after ilang days, may lumabas sa dyaryo sa Timor-Leste na walang desisyon. Ano sinasabi nila? Di ba yan din yung DOJ na nagsabi, na parating na si Tebes, nagtakbuhan tayo ron, di ba? Sa airport, wala. Sinabi rin, may warlords. Wala naman. Ang daming palpak ng DOJ eh, di ba? kumusta na po si Bonnie, Tebes? okay naman. Hindi po, nakakalaya na ba siya or what? Hindi, he's been released. Basta within Timor-Leste. Doon, hinihintay nga namin yung apila. We are resorting to all legal processes at dumulog na rin po kami sa United Nations Commission on Human Rights. Natatandaan niyo po yung ginawa namin kay GMA noon when she was rated. Si Attorney Amal Clooney. Ayun na nga mga kabayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Ibang klase ho talagang magpa-interview itong si Attorney Ferdy Topacio. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.